Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kung napanood nyo nga ang uncut version ng interview ni LeBron James, Stephen Curry at Kevin Durant ay nagkasundo sila dito sa isang bagay. At yan nga ay ang hindi nila gagayahin ng mga naunang henerasyon sa kanila ng NBA players na mga bitter at panay hate sa mga bagong henerasyon ng players ngayon. Ayon nga kay Curry, we're not gonna be the bitter old heads coming back hating on the younger generation. We definitely have appreciation and admiration for what they're able to do. At tumango naman dito ang mga kapwa niya multi-time champion legends. Kung napansin nyo nga ay madami sa mga nakaraang henerasyon ang nagsasabi na wala yan binatbat sa panahon namin. Tila ba hindi makapag-move on, tapos na nga yung panahon nyo. Panahon naman nila at darating din ang araw na matatapos na din ang panahon nila Curry at panahon naman ng mga nakababatang henerasyon. Halimbawa na lamang si Curry mismo. Halos isang dekada din nga silang palaging nasa tuktok at halos automatic nang nasa NBA Finals. Ngunit ngayon ay hirap na nga silang makapasok sa top 10 ng West. Dati ay shoe-in na din siya sa All-Star Game. Subalit ngayon may mga katulad na nga nila Melo Ball na nasa high school pa lang noong MVP season ni Curry, na ngayon ay mas madami na nga ang boto kaysa sa former 2-time MVP sa All-Star Game. Ang basketball nga ay young man sport. Eventually ay matatapos din ang oras mo dito, and it's either you appreciate or hate the next generation. Maiintindihan mo nga yung mga nagsasabi na may mali sa NBA ngayon dahil sa pabagsak nga ang ratings ito. Subalit ang sabihin na yan ay hindi papalag noong panahon namin ay isang bagay na nagpapakita ng inggit at pagka-hater. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang sa muling tapatan naman ng OKC Thunder at ng Cleveland Cavaliers ay naging one-sided nga ito mga kaibigan. Umabot nga sa 42 points ang biggest lead ng OKC sa Cavs na hawak ang best record sa buong NBA ngayon. Talagang bumawi nga mga kaibigan ng OKC sa kanilang home court kahit na wala pa sa kanilang lineup si Isaiah Hartenstein at Chet Holmgren. Kahit na ang liit lang nga ng lineup nila ay walang nagawa mga kaibigan ng Twin Towers ng Cavs. Natapos ang game na ito sa score na 134-114. Si Shai Gilgeous-Alexander ay nagtala ng 40 points and 8 assists on 17 of 26 shooting sa field at ginawa niya lamang ito sa loob ng 29 minutes of playing time. 22 points din nga si Lu Dort at 19 points, 6 rebounds and 5 assists si Jalen Williams. Sa Cavs mga kaibigan ay 3 of 15 lamang sa field si Donovan Mitchell at nalimit lang nga siya sa 8 points. Ang matinding depensa ng OKC ay naipwersa ang Cavs sa 21 turnovers at 12 of 41 shooting sa 3-point line mga kaibigan. Ito nga ang huling pagkikita nila ngayong season, bukod na lang nga kung sila ang dalawang team na magkikita sa NBA Finals. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.